Kaya tayo pumunta rito sapagkat nabalitaan din natin yung maaaring pagpa-file ng panukalang batas ng pagpopospone ng Bangsamoro parliamentary election. Subalit gusto na napa-apekto ng COMELEC sa mga maaaring ma-file na ganyan sapagkat again, hanggat walang batas na andun yung paghahanda ng Commission on Election. Tatapusin natin itong filing ng candidacy mula November 4 to 9 at therefore doon sa mga nag-agam-agam, nagdadalawang isip ang mga kababayan natin na andito mismo ang inyong commission and therefore we are willing and able and we will be accepting all your certificates of candidacy beginning today up to the 9th of November. Kung ano man po yung mangyayari, may magpa-file or whatever, hindi pa naman po batas yun. Kung sakasakali man panukalang batas pa lang yon. And therefore, that does not amend yet the existing law, which is the existence of Bangsamoro Transition Authority, and at the same time, yung pagkukondak ng halalan sa darating na Mayo 12 ng 2025. The fact na mayroong nagpa-file na kasalukuyan at the fact na may mga papunta na dito sa ating bulwagan para mag-file ng candidacy, naniniwala naman ako na naniniwala rin sila na tuloy ang halalan. At the fact na nandito ang chairman mismo ng Commission on Elections at ang mga patataas na opisyal ng COMELEC at ng APP-PNP ay at ngayon ay araw ng Lunes. Alam niyo naman pag araw ng Lunes, napakahabang bakasyunan pa sa Maynila. Kinakailangan sana yung presensya natin pero gusto natin ipakita yung suporta ng komisyon dito sa ginagagawin nating filing ng candidacy and therefore as far as we are concerned, tuloy na tuloy ang halalan sa Bangsamoro. Ayun, hindi kasi call ng Commission on Elections yan. Basta sa amin, we will conduct the election base doon sa 25, basta hindi 32, nakasama dapat ang sulu. We will conduct the election base sa 25. Kung paano pupunan yung kabuuan ng 80, dahil 73 lamang ang magiging membro, ay wala sa jurisdiction ng COMELEC yon. Either nasa Kongreso yan o nasa Bangsamoro Parliament. Kung sa palagay nila, kinakailangan i-redistribute yung 7 sa natitirang miyembro ng Bangsamoro, it's up to them. We will always defer to the wisdom of the legislature or the Parliament or Congress as the case may be. Basta as far as the COMELEC is concerned, we will conduct the election because that is the mandate of the Commission to enforce and administer election laws. Ayong kasing transitory provision o transitory law ay nasa Republic Act 10953 which is doon sa batas na yon sinasabi na hanggang June 30, 2025 yung BTA nung matapos ng unang extension. So, amin pong palagay kung sakasakali magkakaroon ng panibagong extension, kailanganin ng isang batas tungkol dyan. Total naman, hanggang June 30 pa naman 2025. So medyo mahabang usapin pa yon. So but again, wala po sa part ng Commission on Election ang desisyon tungkol sa extension. Yan po ay political in character and therefore it is best reserved to the best judgment of Congress or the Bangsamoro Parliament. Pero in this case, mukhang nag-defer din ang Bangsamoro Parliament sa Kongreso. That's why they merely issued a resolution.